Oh, Oo. ano na? 120/80. Gumaganda na talaga yung BP mo. Kaya dati. Kaya nga, sabi ko sa iyo. Oy, sabi nga ni Doc, pagkatapos na ng huling exam ko, baka pwedeng bumalik na ako sa trabaho. At saka, tanab din po yung bakasyon niya, no? Oo naman, nakapahinga ako eh. Pero, wag mo pa rin kalimutan inumin yung maintenance mo ng mga gamot. At saka, iwas ka pa rin sa stress. Oo. Yung sobrang pag-aalala, pag-iisip, dun tumataas yung blood pressure mo. Kaya nga. Eh, may natutunan nga ako sa internet, yung parang breathing technique. O yung parang sunod-sunod na hinga ng malalim. Yun, nakakabawas ng stress ko yun. Ay, paano po yun, sir? Ganito. Ganyan ba talaga? Ha? Ay, ang galing! Ganyan din huminga si Berta nung nanganganak siya. Sige na, tatakbo na ako. Opo, sir. Bakit? Eh, may kilala po kasi ako na high blood kapag tumatakbo eh. Pag nagja-jogging? Ay, hindi po. Eh, sabi mo, pagka tumatakbo na high blood. Oo nga po. Pag tumatakbo sa eleksyon, lagi po kasi siyang talo. Miss Margie, pinapabigay po ni Ma'am Elsa ko. Ay, pakisabi naman kay Elsa, thank you. Ay, teka, di ba hindi na siya nagbe-bake ngayon? Ako po ang inutusan niyang mag-bake niya. Thank you naman, baby. Alam mo ba, paborito talaga namin ng asawa ko to. Nakabalik na po si Sir Kenzo galing sa Japan. Oo, kahapon lang. Nag-aayos po kayo ng mga gamit? Hindi. Inaalis lang namin yung mga lumang furniture na hindi type nung nakabili ng bahay ko. Hala, bininta niyo na po itong bahay niyo na to? Sa Japan na kami titira ni Kenzo, kaya siya umuwi para sunduin ako. Hala, nakakagulat naman. Paalis na pala kayo. Kaya nga mamimiss ko kayong lahat dito. Sasabihin ko po kay Ma'am Elsa na paalis na kayo. Naku, sigurado, pababaunan kayo nun ng cupcake. Ay, ang sweet naman. Ay, teka, baka may kakilala kayo na pwedeng maghakot ng mga gamit namin. Sa kanila na lang yan. Ipamimigay niyo na po ito? Aba pwede pa po itong ibenta. Mukhang okay pa naman eh. Ang gusto ni Kenzo, itapon na lang yung mga yan. Ganon kasi sa Japan, bibigyan pa ng 3 lapad sa mga maghahakot niyan. Nasa 12,000 din yun. Talaga po? Ay, kailan po ang balikin sa Japan? Sa Makalawa kami babiyahe. Ay, ang lapit na pala. O sige po, uwi po muna ako. Pero babalik po ako kaagad. Kukunin mo na ba yung pabaon mong cupcakes ko? Ay, hindi po. Ako na ang maghahakot ng mga gamit nyo. Hello po. Hi, ma'am. Ay, ma'am, dumaan lang po ako para mangamusta at saka mag-update kay sir sana. Ay, naku, kaaalis lang, nag-jogging. Ganun ba? Sayang, di ko pa naabutan. Be, mahintay mo ba si Pitch? Baka matagalan pa yun eh. Papasok muna siguro ako. Ganun ba? Oo. O sige, Elsa, tawagin mo na lang ako. Pupunta muna ako sa kusina, ha? Sige. Pag-aalis na tayo, ha? Sabihin mo sa akin. Be, di muna ako, ha? Sige. Ma'am, tutuloy po muna ako. Ay, sige, sasabihin ko na lang kay Pitoy dumaan ka, ha? Uy, o nga pala, nabanggit niya na baka raw pabalikin na siya ng doktor sa trabaho. Hindi na kasi siya high blood. Ay, talaga po, ma'am. Naku, good news po yan. Buti sinabi niyo sa akin kasi ang plano po talaga namin, pagbalik ni sir sa opisina, bibigyan namin siya ng surprise party. Ay, matutuwa yan si Sir pag nalaman niya na may pa-party para sa kanya. Kuya, surprise nga yun eh. Kaya dapat hindi malaman ni tatay. Huwag sabihin kay tatay. Okay. Ay, pero tama. Talagang matutuwa naman si Pitoy pag nalaman yung plano nyo. Oo, alam niyo, namimiss na talaga ng mga staff si sir doon sa opisina eh. Kaya ano niyo, paghahandaan talaga namin to, ma'am. Uy, huwag mo sasabihin, ha? Hindi, promise. Naku. Dito mo na to, okay to? Hindi, tanggalin mo. Oy, si Elsa. Wala na po, pumasok na po sila ni Patrick. Dumaan si Patrick? Opo, kasama po si Janice. Mag-update po sana sa inyo tungkol sa ganap sa opisina. Yun lang? Uy, ano pa sinabi ni Janice? Ay, sir, maghahanda daw po sila, Janice, ng surprise party para sa inyo sa opisina. Pagbalik niyo po sa trabaho. Uy, ba't mo sinabi? Bakit? Ikaw lang naman yung sinabihan na bawal magsabi. Kaya ako, pwede. Ay,
Oo nga, no? Teka na. Tinulungan kita kaya ako sinabi.